Magandang araw mga tagapagkinig. Kayo ay nakikinig sa aming podcast na pinakamagatang, ang wikang Filipino sa modernong panahon. Ako si Monique, ang inyong host. At ako naman si Daniel. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano nananatiling mahalaga ang wikang Filipino sa kabila ng mabilis sa pag-usbong ng mga banyagang wika at teknolohiya. Ako naman si Rosel, at talagang napapanahon ang diskusyon natin ngayon. Alam natin na nasa isang digital na mundo na tayo, at tila nangingibabaw ang paggamit ng mga banyagang wika tulad ng Ingles. Tama ka dyan, Rosel. Ako si Sam at aalamin natin ngayon kung paano napapanatili ang halaga ng ating wikang pambansa sa kabila ng mga hamong ito. Unahin natin ang epekto ng teknolohiya at banyagang wika sa ating wikang Filipino. Sa tingin nyo, paano ito nakaapekto sa ating wika? Malaki ang epekto. Halimbawa, sa social media at online platforms, madalas tayong gumagamit ng English lalo na sa opisyal na usapan. Pero kahit ganito, napansin ko rin na marami pa rin gumagamit ng Filipino lalo na sa mga casual na posts at memes. Totoo yan, at kahit sa chat o text messages, madalas nating makita ang Taglish, isang kombinasyon ng Pilipino at Ingles. Para sa akin, patunay ito na ang Pilipino ay flexible at kayang makibagay sa modernong panahon. Tama, pero may hamon pa rin, lalo na sa edukasyon. Marami sa ating mga aklat at materyales sa paaralan ang nakasulat sa Ingles, kaya't parang nababawasan ang halaga ng paggamit ng Filipino sa formal na larangan. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano nanatiling mahalaga ang wikang Filipino sa kabila ng mga hamong ito. Ano ang nakikita ninyong mga dahilan? Isa sa mga dahilan ay ang mga malakas na presensya ng Filipino sa media, sa telebisyon, sa radyo, pelikula at maging sa social media. Ginagamit pa rin ang Filipino bilang pangunahing wika. Ang mga teleserye, vlog at podcast tulad nito ay tumutulong sa pagpapalaganap ng ating wika. Dagdag pa rito, ang mga lokal na content creators na gumagawa ng mga videos at post sa wikang Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit napapanatili ng mga kabataan ang kanilang interes sa wika. Huwag din nating kalimutan ang papel ng mga paaralan at pamilya. Ang pagtuturo at paggamit ng Filipino sa tahanan ay mahalaga upang maitanim ang pagmamahal sa wika sa bawat Pilipino. Bilang pagtatapos, ano ang mga maaari nating gawin upang mapatuloy na maitaguyod ang halaga ng wikang Filipino? Unang-una, gamitin natin ang Filipino sa pang-araw-araw na usapan sa tahanan man o sa online. Ang simpleng paggamit ng wika ay malaking hakbang na para sa pagpapalaganap nito. At hikayatin natin ang mga kabataan na maging malikhain sa paggamit ng Filipino. Pwede silang magsulat, gumawa ng mga video, o sumali sa mga talakayang gamit ang ating wika. Mahalaga rin ang suporta ng gobyerno at edukasyon. Magkaroon sana ng mas maraming programa na nagtataguyod sa Filipino, hindi lamang bilang asignatura kundi bilang wika ng agham, sining at teknolohiya. Sa kabila ng modernisasyon, mananatiling mahalaga ang wikang Filipino bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Tayo ang may responsibilidad na itaguyod at pagyamanin ang ating wika sa anumang larangan. Kaya't gamitin natin ito sa lahat ng pagkakataon, sa tahanan, paaralan, at maging sa digital na mundo. At dyan nagtatapos ang aming talakayan. Maraming salamat sa pakikinig sa Ang Wikang Filipino sa Modernong Panahon. Hanggang sa susunod!